Para kay Luisa, ang pagiging kasambahay sa mansyon ng mga Arcega ay trabaho lang. Hanggang sa mahulog ang loob niya sa bilyonaryong tagapagmana na si James. Isang gabi, nang pinagsaluhan ng init, ay nagbunga. Ngunit bago pa man niya maipagtapat ang katotohanan, biglang naglaho si James na walang pasabi. Iniwan siyang luhaan at nagdadalang tao. Pagkalipas ng 5 taon, bumalik si James bilang isang mas makapangyarihan lalaki. Handang bawiin si Luisa at ang kanilang anak. Ngunit huli na ba ang lahat? Dahil si Luisa, nakatakda ng ikasal sa iba. Sa lalaking tumayo bilang ama ng kanyang anak, noong panahong lugmok siya sa hirap. Kaya ba ng pusong sugata na magpatawad? Lalo na kung ang nakaraang pag-alis si James ay may kalakip na sekretong wawasak sa lahat ng kanilang pinaniwalaan. Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. Ang gabi sa mansyon ng mga Arcega ay laging may dalang kakaibang lamig. Ngunit para kay Luisa, ang gabing iyon, 5 taon na nakakaraan, ang pinakamainit sa buong buhay niya. Isa lamang siyang simpleng kasambahay, ang babaeng tagapagsilbi sa bawat luto at utos ng bilyonaryong si James. Ngunit sa ilalim ng mga nagniningning na kristal na chandelier, isang lihim na pag-ibig ang namutawi sa pagitan nilang dalawa. Luisa, ang bulong na iyon ni James ang tanging musika na nagpabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa mga bisig nito, nakalimutan niya ang kanyang katayuan. Hindi siyang katulong na nakatsinelas at may hawak na basahan. Siya ang reyna ng gabi. Ngunit ang bawat fairy tale ay may katapusan. Kinabukasan, pagising ni Luisa, malamig na ang kama. Ang tanging naiwan ay ang bango ni James at ang piraso ng mamahaling singsing sa ibabaw ng nightstand. Walang pamamaalam, walang sulat. Naglaho ang bilyonaryo na parang bula. Sumakay ng eroplano patungong Amerika nang hindi man lang siya tiningnan sa mata. Mas matindi ang pait na dumaan sa buhay ni Luisa. Nang makumpirma niyang pagkalipas ng 1 buwan, ang kanyang kinatatakutan at pinapangarap. Siya ay nagdadalang tao. Sa gitna ng luha at panghahamak ng pamilya ni James na nagtaboy sa kanya sa mansyon, dinali niya ang kanyang dinadalang tao sa probinsya. Doon niya naramdaman ang tunay na bagsik ng tadhana. Ang iwanan ng lalaking pinagkatiwalaan mo ng iyong buong pagkatao, habang ang tanging alaala niya ay ang dugong dumadaloy sa iyong sinapupunan. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang maliit na sanggol noon ay isa ng malusog at masiyahing batang lalaki na nagngangalang Kiko. Sa mga taong lumipas, hindi naging madali ang buhay para kay Luisa. Kung hindi dahil kay Albert, ang kababata niyang matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya, baka bumigay na siya sa hirap. Si Albert ang nagbigay ng pangalan sa bata, ang nagtrabaho sa bukid para may maipanggata si Kiko, at ang lalaki nag-alok sa kanya ng kasal. Luisa, alam kong hindi mo pa ako lubos na mahal, tulad ng pagmamahal mo sa ama ni Kiko. Pero pangako, hindi ko kayo iiwan. Matapat na saad ni Albert habang isinusuot ang isang simpleng pilak na singsing sa daliri ni Luisa. Napatango si Luisa habang pilit nang umingiti. Karapat-dapat si Albert sa kanyang pagmamahal. Ito ang naroroon noong walang-wala siya. Ang kasal ay nakatakda na sa susunod na buwan. Niyakap niyang sarili. Sinubukang kumbinsihin ng puso na tama ang kanyang desisyon. Tama na ang panahon ng mga pangarap sa isang bilyonaryo. Oras na para sa realidad. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Isang hapon, habang naglalakad si Luisa sa kabayanan kasama si Kiko, isang marangayang itim na SUV ang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang pinto at mula roon ay bumaba ang isang lalaking may tindig na pamilyar.
Nakasuot ng mamahaling selyadong suit at may mga matang puno ng pangungulila at gulat. Si James. Luisa? Ang tignig ni James ay gumaralgal, tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kanyang mga mata ay agad na bumaba sa batang hawak-hawak ni Luisa. Isang bata na may eksaktong hubog ng kanyang ilong at kulay ng mga mata. Nanginginig ang buong katawan ni Luisa. Ang takot, galit at ang natutulog na pag-ibig ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Agad niyang hinalo si Kiko sa kanyang likuran. Pilit ay tinago ang bata mula sa paningin ng ama nito. James, anong ginagawa mo rito? Ang kanyang boses ay malamig. Malayo sa malambing na Luisa na kilala nito noon. Hinanap kita, Luisa. 5 taon kitang hinanap. Hakbang ni James padiretso sa kanya. Ngunit tumatras si Luisa. Sino siya? Anak ko ba siya? Wala kang anak dito, Sir James. Maring sagot ni Luisa. Ginamit ang lumang tawag upang ipaalala ang pader sa pagitan nila. Ang anak ko ay may ama na at siya ang lalaking papakasalan ko sa susunod na buwan. Kaya pakiusap, umalis ka na. Huwag mo nang gulhing muli ang buhay namin. Hindi makapaniwala si James sa narinig. Nakita niya ang singsing sa daliri ni Luisa. At ang sakit sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating si Albert na may dalang pag-aalala. Agad na pumosisyon si Albert sa pagitan ni Luisa at James. Pahiwatig na handa niya ipaglaban ng kanyang magiging pamilya. Ang tensyon sa pagitan ng bilyonaryo at ng simpleng magsasaka ay nagbadya ng isang digmaan kung saan puso ni Luisa ang nakataya. Ang gabi sa munting bayan ng San Isidro ay binalot ng ingay ng mga kuliglig. Ngunit sa loob ng dibdib ni Luisa, tanging ang maral sa tibok ng kanyang puso ang naririnig. Hindi siya mapakali. Lumabas siya sa maliit na beranda ng kanilang kubo. Yakap-yakap ang sarili habang nakatingin sa kabalhan. Ang imahe ni James, ang mga mata nitong puno ng sakit. Ang gumagiralgal nitong boses ay ayaw malisa ng kanyang isip. Bakit ngayon pa? Bulong niya sa hangin. Kasabay ng pagpatak ng isang butil ng luha. Kung kailan maayos ang lahat, kung kailan natutunan ko ng tanggapin ang buhay na wala ka. Kinaumagahan, isang hindi inaasang balitang gumising sa buong baryo. Ang nag-iisang kooperatiba ng mga magsasaka na malapit ng mabaon sa utang ay biglang binili ng isang hindi kilalang korporasyon mula sa Maynila. Hindi lang iyon, naglaan din ng bagong may-ari ng milyon-milyong pondo para sa mga bagong kagamitan at pataba. At ang kinatawa ng korporasyong iyon, walang iba kundi si James Arcega. Luisa, seryoso ang lalaking yan. Nag-aalalang saad ni Albert habang mahigpit na hawak ang mga kamay ng dalaga sa gilid ng palayan. Hindi siya naparito para sa negosyo. Naparito siya para sa iyo ni Kiko. Natatakot ako, Luisa. Baka agawin niya kayo sa akin. Huwag kang mag-alala, Albert. Nakatali ng pangako ko sa iyo. Pilit na pagpapakalma ni Luisa. Bagamat sa loob-loob niya ay may sarili siyang takot. Ngunit hindi naging madali ang umiwas. Isang hapon, habang naglalakad si Luisa pa uwi galing sa pamilihan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Walang masisilungan sa kabaan ng kalsada, kundi ang isang abandonadong waiting shed. Doon, tila'y tinadhana na naman silang magtagpo. Dahil naroon din si James, basang-basa ang mamahaling suit matapos iwan ng kanyang sasakyan para lang sundan siya. Huwag kang lalapit, James! Banta ni Luisa. Umatras siya hanggang sa sumandal ang kanyang likod sa pader ng waiting shed. Luisa, pakiusap, makinig ka naman sa akin. Kahit isang beses lang. Lumapit si James. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Malayo sa mapagmataas sa bilyonaryong kilala ng mundo. Akala mo ba, ginusto kong iwan ka? Akala mo ba madali sa akin na mawala sa tabi mo? Huwag mo nga akong madaan sa mga drama mo, James. Iniwan mo ko. Pagising ko, 5 taon na nakakaraan. Wala ka na. Isang pirasong singsing lang ang iniwan mo na parang kabayaran sa gabing pinagsaluhan natin. At ang masakit,
Buntis ako. Buntis ako nung tinapon ako ng pamilya mo sa kalsada. Sinigaw ni Luisa ang lahat ng galit na kinikimkim niya sa loob ng 5 taon. Ang ulan ay naging saksi sa kanyang mga humihiyaw na luha. Natigilan si James. Ang mukha nito ay namutla at napuno ng matinding pighati. Humakbang siya palapit at bago pa man makaiwas si Luisa, ay hinawakan niya ang magkabilang balikat nito. Marahan ngunit may panginginig. Hindi ko alam na buntis ka, Luisa. Diyos ko, kung alam ko lang. Hindi ako aalis. Maring selyo ni James habang ang sarili nitong luha ay humahalo na sa basang mukha. Nang gabing yun, matapos nating magsaluhan, hinarang ako ng mga tauhan ng aking ina. Pinainom nila ako ng gamot at nagpatulog sa akin. Pagising ko, nasa loob na ako ng isang pribadong eroplano patungong Switzerland. Pinihag ako ng sarili kong ina, Luisa. Napatigil si Luisa. Ang kanyang hininga ay nabitin sa kanyang lalamunan. Anong sinasabi mo? Kinumpis ka nila ang telepono ko, ang pasaporte ko, at binantayan ako ng mga armadong lalaki sa isang isolation clinic sa Europa. Sa ilalim ng utos si Mama. Sinabi niya sa akin, umalis ka na raw. Na binayaran ka niya at naglaho ka na parang bula. 5 taon ako nakipaglaban para mabawi ang kontrol sa Arcega Enterprises. 5 taon ako nagpanggap na sunod-sunuran para lang pakawalan nila ako. At nang makalaya ako, ang unang ginawa ko ay ang hanapin ka. Huwag mong sabihin sa akin na madali kitang kinalimutan, Luisa. Dahil bawat segundo sa nakalipas sa 5 taon, ikaw lang ang dahilan kung bakit ako nanatiling buhay. Ang pag-amin ni James ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Luisa. Ang pader ng galit na itinayo niya sa loob ng 5 taon ay biglang nagkaroon ng lamat. Tinitigan niya ang mga mata ni James at walang nakita kundi ang purong katotohanan at walang kapantay na pagdurusa. Ang katotohanang natuklasan ni Luisa ay naging isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano titingnan si James nang hindi nakakaramdam ng matinding panghihinayang. Ngunit sa tuwing makikita niya si Albert na abala sa pag-aayos ng kanilang maliit na bahay para sa nalalapit nilang kasal, pinipilit niyang isara ang kanyang puso. Si Albert ang narito noong lugmok siya. Hindi niya ito maaaring saktan. Samantala, gumawa ng paraan si James para mapalapit sa batang si Kiko. Isang hapon, habang naglalaro ang bata sa tapat ng paaralan, nakita ito ni James. Hindi napigilan ng bilyonaryong maiyak nang lapitan ng anak. Nagpakilala siya bilang isang kaibigan ng kanyang ina at binilihan ng bata ng paborito nitong sorbetes. Ang galing niyo po mag-drawing, sir. Masayang sabi ng 5 taong gulang na si Kiko habang pinapanood si James na iguhit ang isang eroplano sa maliit na kwaderno. Gusto mo ba ng eroplano, Kiko? Isang araw, isasama kita sa itaas ng mga ulap. Nakangiting sabi ni James, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat anggulo ng mukha ng bata. Walang duda, ito ang kanyang dugo at laman. Nang mabalitaan ni Albert ang madalas na pag-aligid ni James kay Kiko, naggit-ngit ang galit nito. Agad niyang pinuntahan si James sa tinutulian nitong hotel sa Kabayanan. Walang takot na kinorner ng simpleng magsasaka ang bilyonaryo. Layuan mo ang pamilya ko, James. Bulyaw ni Albert habang nakakuyom ang mga palad. Tapos na ang oras mo. Ako ang nagpalaki kay Kiko. Ako ang lalaking pinili ni Luisa. Alam ko ang ginagawa ko, Albert. Malamig at may otoridad na sagot ni James habang nakatayo ng tuwid. Alam kong mahal mo si Luisa, pero wag mong itanggi sa akin ang karapatan ko sa anak ko. Habang nagtatalo ang dalawang lalaki, si Luisa naman ay nakatanggap ng isang hindi inaasang tawag mula sa isang lumang numero. Isang boses ng isang matandang babae ang narinig niya. Si Aling Marta, ang dating kusinera sa mansyon ng mga Arcega na naging mabait sa kanya noon. Luisa, apo, kailangan kong sabihin sa iyo ang katotohanan bago pa manhuli ang lahat. Nangihinang wika na matanda sa kabilang linya. Hindi na kaya ng konsensya ko. Nung pinalayas ka ng Donya, 5 taon na nakakaraan. May isang tao pa silang kinausap.
Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Marta? Biglang kinabahan si Luisa. Ang Donya, pinayaran niya ang driver ng pamilya noon para masigurong hindi ka makakabalik sa Maynila at para bantayan ka sa probinsya. Ang driver na yon ang naghatid sa iyo sa estasyon ng bus. Ang nagbalita sa Donya na naghihirap ka at ang inutusan hindi ka dapat makatagpo muli kay James. Nangatala mga labi ni Luisa. Tila unti-unti nagtatagpi-tagpi ang isang madilim na puzzle sa kanyang isipan. Sino po ang driver na yun, Aling Marta? Si Albert. Luisa, si Albert na kababata mo. Siyang personal na driver ng Donya noong panahong yun bago siya biglang nagbitiw sa trabaho at pumalik din dyan sa probinsya ninyo. Bumitaw ang telepono mula sa kamay ni Luisa at bumagsak sa sahig. Ang buong mundo niya ay tila umikot. Ang lalaking itinuring niyang tagapagligtas. Ang lalaking nangakong mag-aalaga sa kanila at ang lalaking nakatakda ng pakasalan niya sa susunod na linggo ay ang mismong tao na kasabwat sa pagwasak ng buhay at pag-ibig nila ni James. Isang matinding bitag ng pagpapanggap ang bumasag sa kanyang natitirang tiwala. Ang hanging amihan na dumarating sa San Isidro ay tila hindi makapawi sa init at bigat ng nararamdaman ni Luisa. Hawak pa rin niya ang kanyang cellphone na nasa sahig, habang ang bawat salita ni Aling Marta ay tila mga hiram na punyal na sunod-sunod na sumasaksak sa kanyang puso. Si Albert, ang personal na driver ng Donya. Si Albert na kababata ko. Hindi makapaniwala si Luisa. Ang mga luhang pumatak sa kanyang mga pisngi ay hindi nagaling sa lungkot, kundi sa matinding pagkabigo at galit. Ang lalaking tinakbuhan niya nung panahong itaboy siya ng mga arsega, ang lalaking buong puso niyang pinagkatiwalaan at pinasalamatan sa loob ng 5 taon, ay ang driver palang binayaran ng Donya upang siguraduhin hindi sila makakatagpo muli ni James. Luisa, aayos ka lang ba anak? Tanong ng kanyang tiya Elena nang makitang tulala at nanginginig ang dalaga. Ayos lang po tiya. Pilit na sagot ni Luisa. Bagamat ang kanyang boses ay basag. Sasamantalahin ko lang po ang pagkakataon na pumunta sa bayan. May kakausapin lang po ako. Sa kabilang dako, sa labas ang tinutuloy ang hotel ni James. Patuloy ang matinding tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Hawak pa rin ni Albert ang pulyar ng suit ni James at ang mga mata nito'y nalilisik sa galit. Wala kang alam sa hirap na pinagdaanan ni Luisa habang nagpapakasasa ka sa yaman mo sa ibang bansa. Bulyaw ni Albert. Kaya huwag kang hihirit ng karapatan mo kay Kiko dahil ako ang kinilala niyang ama. Malamig na tinanggal ni James ang kamay ni Albert sa kanyang selyo. Alam ko Albert, at nagpapasalamat ako sa pag-aalaga mo sa kanila. Pero hindi mo mababago ang katotohanan na ako ang tunay na ama. At hindi ko nahahayaang lumaki ang anak ko na malayo sa akin. At higit sa lahat, alam kong mahal pa rin ako ni Luisa. Hambog ka! Isang mabilis sa suntok ang pinakawalan ni Albert at tumama sa panga ni James. Napaurong ang bilyonaryo, ngunit agading nakabawi. Hinawakan niya ang kanyang dumudugong labi at tinitigan si Albert ng may halong panginginig. Yan lang ba ang kaya mo, Albert? O natatakot ka lang na malaman ni Luisa ang totoong dahilan kung bakit ka bumalik dito sa probinsya? 5 taon na ang nakakaraan. Palamig na banat ni James. Natigilan si Albert. Ang kanyang mga kamao ay unti-unting bumaba at ang kulay sa kanyang muka ay biglang naglaho. Anong sinasabi mo? Huwag mo akong ituring na tanga, Albert. Hakbang ni James palapit sa kanya na ang boses ay puno ng otoridad. Pinusundan kita sa mga tauhan ko. Simula nang makita ko kay ni Luisa, alam ko ang background mo. Alam ko na nagtrabaho ka kay mama. Alam kong ikaw ang binayaran niya para ilayo sa akin si Luisa. Bago pa man makasagot si Albert, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanilang pagtatalo mula sa gilid ng kalsada. Totoo ba, Albert? Sabay na nalpalingon ng 2 lalaki. Doon ay nakatayo si Luisa, basang-basa ng sarili niyang luha. Hawak ang isang lumang dokumento na kinuha niya sa bodega ng bahay ni Albert bago siya pumunta roon.
Isang lumang payslip at kontrata mula sa Arcega Services na hindi sinasadyang naiwan ng lalaki. Luisa, ang tanging nabika ni Albert, tila gumuho ang mundong kanyang itinayo. Ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo ay mas nakabibingi pa kaysa sa ugong ng mga sasakyan sa bayan. Lumapit si Luisa kay Albert. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ngunit puno ng determinasyon, ipinakita niya ang lumang kontrata sa mukha ng kanyang kasintahan. Tinuring kitang tagapagligtas, Albert. Sumbat ni Luisa. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding emosyon. Nung pinalayas ako ng pamilya ni James, nung wala akong makain, nung nagdadalang tao ako at pinagtatabuyan ng lahat, ikaw ang naging takbuhan ko. Akala ko dahil kababata kita. Akala ko dahil tapat ang pagmamahal mo sa amin ni Kiko. Luisa, makinig ka muna sa akin. Pagmamakaawa ni Albert, ang mga hawakan ng kami ng dalaga ngunit maras itong itinakwil ni Luisa. Huwag mo kong hawakan, sigaw ni Luisa. Totoo ba ang sinabi ni Aling Marta? Totoo ba na ikaw ang driver ng Donya? Na binayaran kanya para siguraduhin hindi kami makakatagpo muli ni James? Na bawat kilos ko noon at tinatawag mo sa Maynila para lang makuha mo ang pera mo. Napasa po si Albert sa kanyang mukha. Tulad ng napaluhod sa semento sa tapat ng hotel. Ang kanyang pag-iyak ay tunog ng isang lalaking huli na sa kanyang sariling bitag. Patawarin mo ako, Luisa. Patawarin mo ako. Noong una, oo. Pero lang ang habol ko. Kailangan ng pamilya ko ang pera dahil may sakit ang tatay ko noon. Binayaran ako ng Donya para ihatid ka rito at bantayan ka. Tumingin si Albert sa itaas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Pero sumumpa ako, Luisa. Nahulog ang loob ko sa'yo. Na makita ko naghihirap ka noong makita kong inaalagaan mo si Kiko na mag-isa. Doon ko napagtanto na ayaw ko na maging kasabot. Itinigil ko ang pagtanggap ng pera sa kanila. Pinili ko manatili rito para maging totoong ama kay Kiko at maging kabiyak mo. Nanatiling tahimik si James sa tabi bagamat ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Galit siya kay Albert, ngunit nakikita niya ang labis na sakit na dinudulot nito sa babaeng mahal niya. Pero tinago mo pa rin ang katotohanan sa akin, Albert. Malamig na sabi ni Luisa habang patuloy ang pag-agos ng luha. Hinayaan mo ako maniwala na walang kwentang lalaki si James. Hinayaan mo ako magalit sa kanya sa loob ng 5 taon habang alam mo ang totoo. Na binihag siya at pinilit ilayo sa akin. Binuo mo ang relasyon natin sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Humarap si Luisa kay James. Ang kanyang mga matay puno ng halo-halong emosyon, pagsisisi, pagmamahal at matinding kalituhan. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Albert na nasa kanyang paanan. Ang kasal natin sa susunod na linggo. Kanselado na, Albert. Pinalnasaad ni Luisa. Hindi ko kaya magpakasal sa isang lalaki na tuwing titignan ko ay maaalala ko ang tao naging dahilan kung bakit ninakawan ng ama ang anak ko sa loob ng 5 taon. Tumalikod si Luisa at mabilis na naglakad palayo. Iniwan ang 2 lalaki sa gitna ng kalsada. Hinabol siya ni James ng tingin, ngunit alam nitong kailangan muna ng espasyo ng dalaga. Ang digmaan para sa puso ni Luisa ay hindi pa tapos, ngunit ang bitag ng nakaraan ay tuluyan ng nabasag. Patapos ang madramang pagkaharap sa bayan, ang balita ay pagkansela ng kasal ni Luisa at Albert ay mabilis na kumalat sa buong San Isidro. Para kay Luisa, ang bawat sulok ng kanilang maliit na kubo ay tila naging hawla ng nakaraan. Sa tuwing titingnan niya ang simpleng pilak na singsing na isinuot sa kanya ni Albert, ang nakikita niya ay hindi na ang pagmamahal kundi ang 5 taong panlilinlang. Inay po, bakit ka po umiiyak? Bakit po umiiyak si Tito Albert sa labas kagabi? Tanong na 5 taong gulang na si Kiko habang nakaupo sa sahig at naglalaro ng kanyang kahoy na kotse. Napatigil si Luisa sa paghahanda ng kanilang agahan. Lumapit siya sa anak, lumuhod upang mapantayan ito at hinaplos sa malambot nitong buhok. Ang mga mata ni Kiko ay ang mga matang nakuha nito kay James ay nakatitig sa kanya ng may purong inosensya.
May mga bagay lang na kailangang ayusin sina Inay at Tito Albert, anak. Basag ang boses na sagot ni Luisa. Pero huwag kang mag-alala, mahal na mahal ka ni Inay. Hindi pa man natatapos ang araw. Isang marangyang sasakyan ng pumarada sa tapat ng kanilang bakuran. Ngunit hindi ito ang itim na SUV ni James. Isang kulay pilak na Mercedes-Benz ang nagluwa ng isang matandang babae na may tindig gray na. Nakasuot ang terno na gawa sa mamahaling seda at may mga matang tila yelo sa lamig. Doña Eleanor Arcega, ang ina ni James. Nanginginig ang buong katawan ni Luisa. Ang takot na naramdaman niya 5 taon na ang nakakaraan. Nang palayasin siya nito sa mansyon ay biglang nagbalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may anak na siyang kailangang protektahan. Agad niyang pinapasok si Kiko sa loob ng silid. Anong ginagawa mo dito, Doña Eleanor? Matapang na harap ni Luisa. Nang makatapak ang matandang babae sa kanilang maliit na tinitirhan. Nagpalinga-linga si Doña Eleanor. May bakas sa pandidiri sa kanyang muka habang tinitingnan ang dingding na gawa sa pawid at kawayan. Kasing baba pa rin ng dati ang pinpalasa ng anak ko. Akala ko ba ikakasal ka na sa driver na si Albert? Bakit nalaman kong kinansela mo ang kasal matapos dumating dito si James, ha? Huwag mong madamay-damay si James dito. Alam ko na ang lahat, Doña Eleanor. Maring sagot ni Luisa habang nakakuyom ang kanyang mga palad. Alam ko na kung paano niyo binihag ng sarili niyong anak sa Europa para lang ilayo sa akin. Alam ko ring binayaran niyo sa Albert para itapon ako rito. Isang mapait na tawa ang pinakawala ng matandang Arcega. At ano naman kung yun ang totoo? Ang isang katulong na tulad mo ay walang karapatang humalo sa dugong bughaw ng aming pamilya. Narito ako para tapusin ang panggugulong ito. Magpapakasal si James kay Cassandra, ang anak ng aming business partner, sa susunod na buwan na. Magkano ba ang kailangan mo, Luisa? Sabihin mo lang ang halaga. Lumayo ka lang sa anak ko. Hindi ho nabibili ng pera ang lahat, Doña Eleanor. Giit ni Luisa. Ang kanyang boses ay umawit sa tapang. Hindi ko ibebenta ang dignidad ko. At lalong hindi ko ibebenta ang anak ko. Anak? Isang tindig mula sa pinto ang bumasag sa tensyon. Si James na kararating lang matapos mabalita ng pagbisita ng kanyang ina ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang ina. Anong ginagawa mo sa babaeng mahal ko, Mama? James, mabutit nandito ka. Utos ang Donya. Sumama ka na sa akin pabalik ng Maynila. Inaayos ang kasal ninyo ni Cassandra. Huwag mong sirain ang kinabukasan ng kumpanya para lang sa isang hampas lupang katulong at sa bastardo niyang anak. Huwag mo silang pagsasalitaan ng ganyan. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni James na yumanig sa buong kubo. Lumapit siya at humarang sa pagitan ng kaniyang ina at ni Luisa. 5 taon mo ako ninakawan ng buhay, Mama. Binihag mo ako, niloko, at pinaniwalang iniwan ako ni Luisa para sa pera. Ngayong alam ko ng katotohanan, hindi ko nahahayaang manipulahin mo muli ang buhay ko. Kung hindi ka susunod sa akin, James, itatakwil kita. Banta ng Donya. Ang kanyang boses ay nanginginig din sa galit. Tatanggalan kita ng posisyon sa Arcega Enterprises. Babawiin ko ang lahat ng shares mo, mga ari-arian mo, at ang perang tinatamasa mo ngayon. Magiging pulubi ka, James. Tuwing si James sa likod niya, kung saan nakatayo si Luisa na may mga matang puno ng pag-aalala at luha. Pagkatapos ay tumingin siya sa silid kung saan sumisilip ang maliit na si Kiko. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng bilyonaryo. Isang ngiti ng isang lalaking sa wakas ay nakatagpo na ng tunay na kalayaan. Ibigay mo sa iba ang yaman mo, Mama. Ibigay mo kay Cassandra o kahit kanino mo gusto. Malamig at seryosong saad ni James habang tinatanggal ang kanyang mamahaling Rolex watch at ang gintong ng kanyang suit. Saka inilapag ang mga ito sa ibabaw ng lamesang gawa sa kawayan. Mas pipiliin kong maging mahirap kasama ang babaeng mahal ko at ang anak ko
kaysa maging bilyonaryo sa isang mansyon na puro ng kasinungalingan at dumi. Nanghina si Tonya Eleanor sa narinig mula sa anak. Hindi niya akalaing kayang itapo ng kanyang nag-iisang tagapagmana ang bilyon-bilyong yaman para lamang sa isang simpleng babae. Magsisisi ka, James! Magsisisi kayo! Pagmamalaki ng matanda bago maras at tumalikod at sumakay sa kanyang marangyang sasakyan. Sabay harurot palayo. Naiwan ang katahimikan sa loob ng kubo. Umarap si James kay Luisa. Ang kanyang suit ay gusot na at wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas. Ngunit ang kanyang mga mata ay mas nagniningning pa kaysa sa anumang diamante. Wala na akong yaman, Luisa. Bulong ni James. Humakbang siya palapit at dahan-dahang hinawakan ng mga kamay ng dalaga na nanginginig. Wala na ang bilyonaryong amo mo. Ang nasa harap mo ngayon ay ang lalaking handang magbungkal ng lupa. Magbanat ng buto para lang mapatunayan sa iyo na ikaw at si Kiko ang tunay kong kayamanan. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit ng nakaraan. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataong mahalin ka muli? Hindi na napigilan ni Luisa ang kanyang sarili. Ang pader ng pag-aalinlangan ay tuluyan ng gumuho. Humagulhol siya at isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ni James. Niyakap ito ng buong higpit. Isang yakap na nagpapahiwatig ng pagpapatawad at ang muling pagkabuhay ng pag-ibig na kailanman ay hindi tunay na namatay. Ang mga sumunod na araw sa San Isidro ay naging saksi sa isang pambihirang tanawin. Ang bilyonaryo si James Arcega, ang lalaking dati ay tanging sa mga maranangyang boardroom lamang nakikita, ay natutong mamuhay sa ilalim ng init ng araw. Nakasuot ng simpleng kamiseta at kupas na maong. Tinulungan niya ang mga lokal na magsasaka sa kooperatiba. Hindi niya ginamit ang kanyang yaman. Ginamit niya ang kanyang sariling mga kamay upang patunayan kay Luisa na seryoso siya sa kanyang binitawang pangako. Sir James, dahan-dahan lang po sa pagbubuhat ng sako. Natatawang paalala ng isang magsasaka. Ayos lang, Mang Pedro, kailangan kong matuto. Nakangiting sagot ni James habang pinapahid ang pawi sa kanyang noo, gamit ang isang simpleng bimpo. Sa kabilang dako, hindi naging madali para kay Albert na tanggapin ang kabiguang ito. Gabi-gabi siya nakikitang nakaupo sa tapat ng kanyang sariling bakuran. May hawak na baso ng alak at nakatitig sa kawalan. Ang kanyang konsensya ay tila isang mabigat na kadena na dumidiin sa kanyang leeg. Isang hapon, habang naglalakad si Luisa patungo sa sapa upang maglaba, hinarang siya ni Albert. Ang itsura ng lalaki ay malayong-malayo sa dating mas sigla na kababata ni Luisa. Haggard, may malalalim na eye bags at halatang pinoprotektahan ng isang pusong sugatan. Luisa, pakiusap, 5 minuto lang. Pagmamakaawa ni Albert. Nakalahad ang mga kamay na tila isang kriminal na sumusuko sa batas. Napatigil si Luisa. Ibinaba ang batya na kanyang dala. Tinitigan niya si Albert. Wala na ang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na lungkot para sa pagkakaibigang nasira ng kasinungalingan. Ano bang gusto mong pag-usapan natin, Albert? Tapos na ang lahat sa atin. Alam kong hindi mo na ako mapapatawad. Pait ng ngiti ni Albert habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Gusto ko lang ibigay sa iyo to. May kinuha siyang isang lumang brown envelope mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Luisa. Yan ang huling perang natanggap ko mula sa Donya. 5 taon na nakakaraan. Hindi ko yung ginalaw kahit isang 5. Nakadeposito yan sa bangko sa pangalan ni Kiko para sa pag-aaral niya. Napatitig si Luisa sa sobre. Hindi ito tinanggap. Hindi ko kailangan ng pera ng mga Arcega, Albert. Huwag mong tingnan bilang pera nila, Luisa. Tingnan mo bilang kabayaran sa mga kasalanan na gawa ko sa inyo. Pagmamakaawa ni Albert. Sa kadahan-dahang lumuhod sa putikan sa harap ni Luisa. Nasilaw ako sa pera noon dahil mamamatay na ang tatay ko. Pero sumpa ako sa langit nung makasama ko kayo. Totoong minahal ko kayo. Patawarin mo ako kung naging
Maramot ako. Kung itinago ko sa inyo ang katotohanan dahil natatakot akong maiwan mo. Tumingin si Luisa sa kalangitan. Pinipigil ang sariling maiyak. Lumapit siya at marang hinawakan ng balikat ni Albert upang patayuin ito. Pinatatawad na kita, Albert. Hindi dahil sa perang ito, kundi dahil sa 5 taon na itinayo mo ang papel bilang ama ni Kiko nung walang-wala ako. Ngunit ang pagpapatawad ay ang pangangahulugang maaari nating ibalik ang nakaraan. Tapos sa tayo, Albert. Padayain man ang sarili mo sa kasalanang ito. Ang mga salitang iyon ni Luisa ay naging sapat na upang tuluyang gumaan ang dibdib ni Albert. Tinanggap niya ang katotohanan na ang pag-ibig kung minsan ay nangangahulugan ng pagpapakawala sa totoong pinakamamahal mo. Isang linggo matapos ang pag-uusap ni Luisa at Albert, isang matinding pagsubok ang muling dumaan sa pamilya Arcega na yumanig muli maging sa tahimik na buhay ni Luisa sa San Isidro. Isang emergency broadcast sa telebisyon ang napanood ng buong bayan. Doña Eleanor Arcega ay sinugod sa ospital matapos dumana sa matinding atake sa puso kasunod ng malaking iskandalo sa Arcega Enterprises. Nalaman ni James na matapos siyang iwan ng kumpanya, nagkaroon ng malawakang panloloko ang kanilang business partner na si Cassandra at ang pamilya nito na nagbunsod sa kumpanya sa bingit ng pagkabangkarote. Ang donya dahil sa matinding stress at pagkabigo ay bumigay ang katawan. James, tawag ni Luisa habang nakaupo sila sa loob ng kubo gabi-gabi. Ina mo pa rin siya, kailangan kanya ngayon. Tumingin si James kay Luisa, ang kanyang mukha ay puno na ng pag-aalinlangan. Matapos ang lahat na ginawa niya sa atin, Luisa? Matapos niyang tangkaing sirain ang buhay ko at ilayo sa akin ang anak ko? Ang paghihiganti at pagtatanim ng galit ay hindi magdadala sa atin ng tunay na kaligayahan. Malambing na saad ni Luisa habang hinahawakan ang mukha ng lalaki. Umalis ka na sa mansyon bilang bilyonaryo, ngunit bumalik ka ron ngayon bilang isang anak. Narito lang kami ni Kiko, hihintayin ka namin. Dahil sa pagmamahal at payo ni Luisa, lumipad si James pabalik ng Maynila. Pumasok siya sa marangyang ICU room kung saan nakahiga ang kanyang ina. Napapaligiran ng mga nag-iingay na makina. Ang dating mapagmataas at makapangyarihang Doña Eleanor ay tila isang maliit at mahinang matanda na lamang ngayon. James! Mahinang usal lang Donya nang imulat ang kanyang mga mata at makita ang anak. Ang mga luha ng pagsisisi ay pumatak mula sa kanyang nangungulubot na mga mata. Patawarin mo ako. Nawala ang kumpanya. Nawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Lumapit si James at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Hindi nawala ang lahat. Mama, narito pa ako. Ngunit kailangan mo tanggapin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa shares ng kumpanya o sa laki ng mansyon. Sa sumunod na 2 linggo, ginamit ni James ang kanyang natitirang koneksyon at talino upang isalba ang Arcega Enterprises mula sa pagkabangkarote. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito ginawa para sa sarili, kundi para sa kanyang ina. At nang maging matatag na ang kumpanya, gumawa si James ng isang pinal na desisyon. Isang hapon habang nagpapagaling na ang donya sa kanilang mansyon, dinala ni James si Luisa at ang 6 na taong gulang na si Kiko sa Maynila. Pumasok sila sa malaking sala kung saan naghihintay ang donya. Nang makita ng donya si Luisa, lalo na ang batang si Kiko na may eksaktong mukha ng kanyang anak nung bata pa ito, naramdaman niya ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Ang pride na kanyang pinangangalagaan sa buong buhay niya ay tuluyan ng nalusaw. Luisa! Ang boses ng donya ay nanginginig habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang wheelchair. Lumapit siya sa dalaga. Patawarin mo ako sa lahat ng panghahamak ko sa iyo at sa pag-agaw ko sa panahon mo kasama si James at ang aking apo. Tumingin siya kay Kiko na may hawak na maliit na laruan. Maaari ko ba kayong mayakap? Hindi na nagkatubili si Luisa.
Ngumiti siya at sumulong upang yakapin ang matandang babae. Kasunod si James at si Kiko. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Arcega, ang dating malamig at madilim na kapaligiran ay napalitan ng init ng tunay na pamilya. Isang pamilyang nabuo muli hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa lakas ng pagpapatawad. Ang sikat ng araw sa San Isidro ay may kakaibang ningning sa umagang iyon. Ang simoy ng hangin ay tila nakikigalak. Nagdadala ng amoy ng mga sariwang bulaklak at basang lupa mula sa malawak na palayan. Matapos ang bagyo ng kahapon, ang buong baryo ay nagtipon-tipon para sa isang pagdiriwang na matagal nang inaasam ng lahat. Hindi sa isang marangyang katedral sa Maynila o sa isang mamahaling resort, nagpasya sina James at Luisa na mag-isang dibdib. Pinili nilang maliit at simpleng kapilya ng San Isidro, ang lugar kung saan muling binuksan ni Luisa ang kanyang puso. At kung saan natutunan ni James ang tunay na kahulugan ng buhay na walang karangyaan. Sa loob ng bihis-bihis na kapilya, ang mga upuang kahoy ay napupuno ng mga pamilyar na mukha. Naroroon ang mga kapwa magsasaka ni James sa kooperatiba, ang mga kapitbahay na sumuporta kay Luisa nung siya ay naghihirap. Si Tia Elena na hindi mapigil ang pag-iyak sa tuwa. Ngunit ang mas nakapukaw ng pansin ng lahat ay ang presensya sa unahan, si Doña Eleanor Arcega, na nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakasuot ng simpleng damit, ngunit may payapang ngiti sa mga labi. Sa tabi niya ay nakatayo ang gwapong si Kiko na nakasuot ng isang maliit na barong Tagalog. Tuwang-tuwa habang iwinawagayway ang mga singsing ng kanyang mga magulang bilang ring bearer. Sa pintuan ng simbahan, bumukas ang malaking kahoy na arko. Tumugtog ang isang malamig at malambing na instrumental ang kanilang paboritong kanta. Doon ay lumitaw si Luisa. Walang mamahaling kristal o mahabang trahe de boda na gawa ng sikat na designer mula sa Europa. Suot niyang isang simpleng puting bestida na gawa sa lokal na pinya na may kaunting borda ng mga bulaklak. Ang kanyang buhok ay bahagya nakalugay. Pinilisang lamang ng ilang piraso ng sariwang sampagita. Ngunit sa mga mata ng lahat, lalo na sa lalaki na naghihintay sa altar, siya ang pinakamagandang reyna sa buong mundo. Habang naglalakad si Luisa sa aisle, ang bawat takbang niya ay tila pagbabalik tanaw sa bawat patak ng luha, bawat hirap at bawat gabi ng pangungulila. Ang katulong na dating itinaboy at minaliit ng mundo ay naglalakad ngayon ng may taas noo, bitbit ang kanyang dignidad at ang purong pag-ibig na kailanman ay hindi nayaon ng tadhana. Sa dulo ng altar, nakatayo si James. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha habang pinapanood ang papalapit na babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa. Nang makarating si Luisa sa kanyang tapat, marahan niyang hinawakan ng mga kamay nito at hinalikan ng likod ng palad ng dalaga. "Napakaganda mo, Luisa," bulong ni James. Ang boses ay gumagaralgal sa labis sa emosyon. "Salamat, James. Salamat sa hindi pagsuko." Nakangiting tugon ni Luisa habang ang isang butil ng luha ng kaligayahan ay tulian ng pumatak. Nagsimula ang seremonya ng kasal, puno ng taimtim na panalangin at basbas. Nang dumating ang oras para sa kanilang mga banata, humarap si James kay Luisa. Tinitigan ito ng diretsyo sa mga mata na tila sila lamang dalawa ang tao sa loob ng kapilya. "Luisa, noon na kitang makita sa mansyon. Akala ko'y mayaman na ako dahil nasa akin ang lahat ng material na bagay sa mundo." Panimula ni James habang hinahawakan ng mahigpit ang mga kamay ng dalaga. "Ngunit noong mawala ka, napagtanto ko na ako palang pinakamahirap na tao. Ang 5 taon na nawala tayo sa isa't isa ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Ngayong binigyan mo ako ng pagkakataon at pagpapatawad, pinapangako ko sa harap ng Diyos, ng ating anak at ng ating pamilya. Nagagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pag-ibig mo. Hindi na kita iiwan. Ikaw at si Kiko ang aking tahanan, ang aking dulo at ang aking nag-iisang bilyong halaghan ng kaligayahan." Napasinghot ang mga nakikinig sa loob ng kapilya. Ngumiti si Luisa.
Pinahid ang sariling luha bago nagsimulang magsalita. James, tumaan ako sa matinding pait at takot. Akala ko noon, ang pag-ibig ko sa iyo ang magiging mitya ng habang buhay kong pagdurusa. Wika ni Luisa. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng katatagan. Ngunit pinakita mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay natutong maghintay, lumaban at magpakumbaba. Hindi kita minahal dahil sa yaman mo noon. At lalong, hindi kita mamahalin dahil doon ngayon. Minahal kita dahil sa puso mo. Tinatanggap kita bilang aking kabiyak, ang ama ng aking anak, at ang lalaki makakasama ko sa bawat dapit hapon ng aking buhay. Tapos na ang iyak ng kahapon, James. Handa na akong harapin ang bukas kasama ka. Matapos ang palitan ng mga singsing, pinahayag ng pari ang mga salitang matagal nang nakatala sa tadhana. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, pinapahayag ko kayo bilang mag-asawa. James, maaari mo nang hagkan ang iyong may bahay. Itinaas si James ang manipis na belo ni Luisa. Inawakan niya ang bewang ng dalaga at dahan-dahang idinaloy ang isang matamis, mariin at puno ng pangakong halik sa mga labi ng kanyang asawa. Ang buong kapilya ay sumabog sa masiglang palakpakan at hiyawan. Si Kiko ay tumalon sa tuwa, habang si Doña Eleanor ay tahimik na nagpupunas ang kanyang mga luha ng kagalakan. Sa labas ng kapilya, habang nagkakabit ng mga rosa sa kanilang simpleng sasakyan, isang pamilyang na figura nakatayo sa lilim ng isang malaking puno ng mangga. Si Albert, nakasuot ito ng maayos sa polo, may bitbit na maliit na regalo. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Luisa, ngumiti si Albert at tumango. Isang tahimik na pamamaalam at pagbati ng tunay na kalayaan para sa kanilang dalawa. Inugon siya ni Luisa ng isang ngiti ng pagpapasalamat bago tuliyang sumakay sa sasakyan kasama si James at si Kiko. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa kapilya, nakasandal ang ulo ni Luisa sa balikat ni James, habang si Kiko naman ay natutulog na sa kanilang kandungan. Hawak-hawak ang mga kamay ng kanyang ama at ina. Wala nang katulong na luhaan. Wala na ang bilyonaryong mapagmataas. Ang natira ay isang pamilyang pinanday ng pagsubok, pinatibay ng pagpapatawad, at pinag-isa ng isang pag-ibig na nagwagi laban sa lahat ng unos ng mundo. At sa dulo ng kanilang kwento, isang maningning na happy ending ang sumalubong sa kanila. Isang bukas na puno ng pag-asa at walang katapusang pagmamahalan. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Luisa at James. Nawa kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire, nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero muli, bago tayo magtapos, hayaan niyo pong batiin ko ang ating mga masusugid na taga-subaybay na lagi nakikinig sa atin, na sina Ma'am Joanne ng Taiwan at si Ped ng Norway. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.